Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras, mga kayubi sa Usapang Batas dyan sa DZXL News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Sa episode na to ay tatalakayin po natin ang isang napapanahon at kritikal na issue para sa kapayapaan at pamamahala sa Mindanao. Sapagkat ditong nakaraang linggo ay nagbigay po ng isang desisyon ng ating Korte Suprema tungkol sa unang regular na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang desisyon ay tungkol doon sa redistricting ng parlamentaryo dyan sa Bangsamoro. Alam niyo po, dito sa atin po sa Bangsamoro ay meron po tayong 80 miyembro. No? Ayon po sa Bangsamoro Organic Law, 32 dito ay dapat ihalal mula sa mga single member parliamentary districts o individual na distrito. Upang makapaghalal, kailangan mo ng idisenyo ang mapa ng mga distritong ito sa pamamagitan ng batas ng Bangsamoro Transition Authority. So, dapat magkaroon ng electoral map, ma-design yung mga distrito sa ilalim ng region na to. So, dalawang batas ang pinagtibay ng Bangsamoro Transition Authority. Kaya nga lamang nagkaroon ng problema dito sa dalawang batas na to. Nagkaroon ng conflict. Yung unang batas, yung Bangsamoro Autonomy Act number 58. Ito yung original na law na ipinasa noong February 2024 na naglatag ng mapa para sa 32 parliamentary districts diyan sa Bangsamoro. Nung ginawa yung Bangsamoro Autonomy Act number 58, kabilang pa sa kalkulasyon ang province of Sulu. So, kasama siya doon sa mga miyembro ng iba't ibang mga probinsya sa ilalim ng Bangsamoro. Pero bago pa to, nagdesisyon na ang Korte Suprema na hindi kasama ang Sulu sa Bangsamoro Regional sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil noong nagkaroon ng plebisito dyan noong 2019, umayaw ang mga residente, majority residents of Sulu na ayaw nilang sumama dyan sa Bangsamoro. So dahil dito, ang Bangsamoro number 58 ay itinuring na nakabatay sa isang outdated framework o lumang balangkas ng batas. Hindi ito maaring ipatupad dahil may itinalaga itong mga pwesto sa lalawigang wala na sa jurisdiction ng Bangsamoro region in Muslim Mindanao. Hindi ito nadeklara na labag sa konstitusyon dahil sa depekto sa proseso, ngunit itinuring na walang bisa dahil salungat ito sa legal na teritoryo ng BARM. Ngayon, pag-usapan natin yung Bangsamoro Autonomy Act number 77. Itong batas na to na ipinasa ng Bangsamoro Transition Authority ay ito ay nagtangka na ayusin ang problema ng Bangsamoro Autonomy Act number 58. Ito yung tinawag na Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act o 2025. Ang layunin nito ay magkaroon ng reallocation o ipamahagi muli ang humigit kumulang 7 parliamentary seats na nakalaan sana para sa Sulu at ipamahagi ito sa natitirang mga probinsya at lugar sa Bangsamoro. Kaso ang problema dito ay yung reallocation na to ay naging problema din. Imbis na maging solusyon, naging dahilan pa siya tuloy ng pagpapaliban ng halalan.
Sa desisyon ng ating Korte Suprema, sinabi nito na unconstitutional yung Bangsamoro Autonomy Act of number 77. Nilabag nito yung Voters Registration Act at yung pangkalahatang prinsipyo ng election law na mahigpit na nagbabawal sa pagbabago, paglikha o pag-aayos ng mga distrito, presinto o boundary ng eleksyon kapag nagsimula na ang opisyal na election period. Yung pagbabago ng electoral map, yung pagbabago ng mapa ng distrito habang umiiral na ang election period ay lumilikha ng kalituhan, nakakasira sa kaayusan ng halalan at lumalabag sa karapatan ng mga botante at kandidato. Dahil sa procedural defect na to, kailangang ibasura yung Bangsamoro Autonomy Act number 77. So, ang nangyari tuloy dito, back to zero. Walang legal basis upang ituloy ang halalan sapagkat binasura yung Bangsamoro Act number 77 at yung Bangsamoro Autonomy Act number 58 naman, outdated yung framework. So, talagang walang mangyayaring halalan sa dadating na Oktubre 13 dahil back to zero. So, dahil sa desisyon, tuluyan nang nawala ang legal na basihan para sa halalan. So, dahil ito ay dineklarang unconstitutional dahil sa maling tiyempo o timing na ginawa ng Bangsamoro Transition Authority. Pagdating naman doon sa Bangsamoro Act number 58, hindi mo to pwedeng balikan dahil ito ay nakabatay pa rin sa isang lumang balangkas na kasama ang Sulu. Wala na nga yung Sulu doon sa Bangsamoro. Ayaw ng mga residente sa kanila na sumali. Kaya't ang Konseho ng Halalan, yung Commission on Elections ay napilitang ideklara na back to zero sila sa paghahanda. So ano ang utos ng Korte Suprema? I-postpone, ipagpaliban ang halalan na itunuturing na walang legal na basihan. At dahil dito, nagtakda na naman ang bagong deadline ng ating Korte Suprema. Inatasan ng COMELEC na gawin ang halalan hindi lalampas sa Marso 31 ng susunod na taon sa 2026. So, inutusan ang Bangsamoro Transition Authority na agad-agad gumawa ng bagong districting law na ayon sa legal na teritoryo ng Bangsamoro Region in Muslim Mindanao. Dapat tandaan nila na walang Sulu. Hindi kasama ang Sulu sa Bangsamoro. Ayaw nga ng majority residents dyan sa Bangsamoro. At dapat sumunod sa konstitusyon at sa lahat ng batas na umiiral. Lalong-lalo na doon sa general principles of election law. So, binigyan ng deadline ng COMELEC. Hanggang October 30, 2025, dapat maipasa ang batas na magtatakda ng halalan sa Bangsamoro. Sa madaling salita, ang Korte Suprema ay nagbigay diin na ang kapayapaan at pamamahala sa Bangsamoro ay dapat nakatayo sa matibay na legal at konstitusyonal na pundasyon. Ang isang halalan, gaano man kahalaga, ay hindi dapat isagawa kung ang mismong mapa ng eleksyon ay labag sa batas. So hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno.